105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino, Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:28 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Monday, araw na po ng Lunes, ika-6 na po sa buwan ng Hunyo 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sa bayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Opo, inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Nahukay ng mga otoridad ang 3 bangkay ng mga lalaki. Ito po ay sa Sitio Goma, Barangay Nabundas, sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur. Ayon sa report, nakatanggap ng tawag ang Sharif Saidona Mustafa Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen dahil sa kakaiba at masangsang na amoy sa naturang lugar. Pagdating ng mga otoridad, agad na nahukay ng mga operatiba ang 3 bangkay na mga lalaking nakatali ang mga kamay. Sa ngayon ay natukoy na pagkakakilanlan itong 3 at nakikipag-ugnayan na sa pamilya ng mga ito na sinasabing mga negosyante ng kambing. Narito ang pahayag ni Maguindanao del Sur Police Provincial Office Spokesperson Police Captain Giuseppe Tamayo. So yun nga po mga nakaraang interview po natin na yun nga pong 3 bangkay ay nahukay doon po sa particular sa Sitio Goma, Barangay Nabundas ng Sharif Saidona Mustafa. At yun nga po, at after nga po ma-present yung kanilang mga kagamitan na kasama na gamit nila noong sila ay nahukay, ay pinresent doon po sa pamilya ng 3 nawawalang mga biyahero ng kambing, ay positibo na po itong kinilala ng kanilang mga mahal sa buhay. At ngayon nga po, no, Sir Jasper, ay on travel po kami papunta po sa Awang para po dalhin po ito yung 3 labi at isakay po sa C-130 ng ating Philippine Air Force at para po maibiyahin na po papunta doon sa Villamor Air Base at doon na po sasalubungin ng kanilang mga mahal sa buhay at para mabigyan na po ng dissenting living or lamay doon sa kanilang bayan. Taga saan po pala itong 3? Bali, tagang Batangas po ito, sila Sir Jasper. Anong ginagawa nila roon sa lugar? At bakit sila napunta roon, sir? Base po nga doon sa unang report nga po doon sa atin na nakarating, ay nung May 11 po, sila po ay nakarating doon sa Mamasapano or Sharif Saidona dahil nga po para po mag-deliver no, pong mga hybrid na kambing. Oh, okay, so mga negosyante itong 3? Yes po, tama po kayo. May identities na ba? Kilala na ho ba itong 3, sir?
Yes po, yun nga po, yun pong tatlong nawawala po na una pong mga pinost sa ating mga social media. Sila na rin po yung sinasabi na nahukay dito, base na rin po sa pagkakakilanlan ng kanilang mga pamilya. So bakit po sila pinatay, sir? Anong mga dahilan ito? Sa ngayon po, sir, tuloy pa rin po itong inimbisigan ng ating kapulisan at makakasa po kayo kapag may mga progress na po sa sinasabing pamamaslang na ito, ay makakasa po kayo na i-update po namin ang ating mga kababayan. Paano sila natagpuan doon, sir? Sino nakakita ng kanilang mga bangkay doon sa area? Bali, simula nga po nung ito ay nakarating sa kalaman ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office, ang ating pambutihing Provincial Director, Police Colonel Ryan Bobby C. Paloma, ay bumuo na po ng tracking team at kung saan kasama po sa group chat yung mga mahal sa buhay ng nawawala mga biyahero. At yun nga po, sa effort na rin po ng ating kapulisan, kasundaluhan ng 33rd IB, ay may mga intelligence information nga po noong May 23 na yung pong mga tao ay inilibing doon sa Sitio Goma. At subalit nung araw po na yun, dahil na rin po sa kondisyon ng lugar na may tubig at matataas ang damo, ay hindi po nakakita ng anumang indikasyon yung ating mga operating unit na makita itong ating mga kababayan, kung kaya't nagpatulong po sa mga barangay officials na magpatabas sa nasabing lugar para naman po makatulong sa ating ginagawa paghahanap. At yun nga pong araw na yun, ng May 23, habang nagtatabas po, noong araw po ng May 30, habang nagpapatabas po, nakaamoy po ng masangsang namoy, at doon nga po, na-discover kung saan nanggagaling ay pinagtulungan pong hukay ng ating kapulisan, kasundaluhan at ng sibilyan, at doon nga po na-discover itong tatlong bangkay na nasa state of decomposition na po. Okay, sige po, panawagan sa ating mga otoridad doon sa mga may informasyon nito para makatulong sa inyong investigation. Go ahead, sir. Yes po, sa ating po mga kababayan na Maguindanao del Sur o kung saan pong kalapit na mga probinsya ang nakakaalam patungkol dito sa sinasabing pangyayari na ito, ay maaari lang po makipagbigay alam sa ating Provincial Police Office or sa ating pong Sheriff Saydona Mustafa Municipal Police Station upang makatulong po sa ginagawang investigasyon nito. At kung sino man po sa ating mga kababayan na magbibigay ng kanilang impormasyon, ay makakasa po kayo na inyong pagkakakilanlan ay mananatiling confidential. Okay, sir, thank you very much at more power sa Maguindanao del Sur. Salamat po, sir, at more powers din po sa inyong simpilan. Yan po ang tagapagsalita ng Maguindanao PANP, Police Major Giuseppe Tamayo. Samantala, isang tricycle driver din ang pinagbabaril patay sa Dato Paglas sa Maguindanao del Sur. Ito po ay nangyari sa Sitio Marobox, Barangay Poblacion ng Dato Paglas. Kinilalang biktima ni si Tommy Makungkay Tando, 41 years old, isang tricycle driver at residente rin sa naturang lugar. Lumalabas sa investigasyon na kasakay ng Kawasaki Baja motorcycle na ito'y pagbabarilin. Tumakas ang mga suspect sa hindi pa matukoy na lugar. 4 na baso ng caliber o ng Armalite rifle ang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Samantala, naging matagumpay naman ang Thanksgiving Kanduli ng UBJP Dato Udin Sinsuat Chapter na ginanap sa Barangay Kawa, Barangay Bugawas, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao. Ang Kanduli ay mismong pinangunahan ni DOS incoming Mayor Abdul Main Baba Abbas at DOS incoming Vice Mayor Dato Babstil Sinsuat at mga konsihal. Layunin ng Kanduli na nagpapasalamat sa Panginoong Allah sa lahat ng mga mamamayan ng Dato Udin sa pagkamit ng pagkapanalo ng UBJP. Dumalo sa Kanduli si UBJP Vice President and BHT Ibar Minister Mohagar Iqbal, mga barangay official kabilang na mga mamamayan ng Dato Udin. Tulad ng mga naunang pahayag ni Mayor Abdul Main Baba Abbas at Vice Mayor Dato Babstil, kanilang tiniyak ang katuparan ng kanilang mga naipangako noong panahon ng pangangampanya. Narito ang kanyang pahayag. Mga sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalong-lalo na sa inyo ng mga media, hindi ko naman may isa-isa. Ang masasabi ko lang ngayon sa Thanksgiving Kanduli namin, ako'y nagpapasalamat dahil sa buong suporta ng sambayanan ng Dato Udin Sinsuat na pinapakita sa amin na talagang kung naging masaya man ako, na yun yung parang napapaluwa ako kanina dahil sa nakikita ko yung karamihan ng tao na talagang sobrang saya nila. Ibig sabihin, tanggap nila yung pagkapanalo natin na ito na yung time na changes nung bayang ito. Kasi ang pinapangarap lang naman natin dito sa bayang ito is magiging tahimik, maginhawa yung pamumuhay ng mga maraming tao dito na sana tuloy-tuloy na itong pagbabago.
Yes, excited na ako sa pagupo sa July 1 kasi gusto ko nang magumpisa. Gusto na namin magumpisa ni Mayor Papa Baba sa aming trabaho. Dahil gusto namin ipakita sa taong bayan ng Datu Udin Sinsuat na hindi sila nagkamali ng ibinoto at tinulungan sa eleksyon. Pero hindi naman talaga matatanggal yan. Expected na natin yung lahat ng ginagawa nila. Pero ang pinaka-importante dito is yung panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala is gagabayan tayo sa tamang landas na walang mangyayaring masama sa atin. Magre-recap kami ng lahat ng pwedeng gawin sa Datu Udin Sinsuat. Mag-meeting kami, ipapasok sa lahat ng agenda yung lahat ng pangangailangan na pwedeng gawin. Kasi yung sinabi ko dati sa nangangampanya ko, hindi dapat ako ang tanungin sa anumang problema sa bayang ito. Ang tatanungin natin dito is yung lahat ng tao ng sambayan ng Datu Udin Sinsuat, kung ano yung pangangailangan nila sa bawat barangay, yun yung tutustusan natin. Kasi mahirap naman na tayo yung gagawa na hindi naman, kumbaga, may lalagay tayo sa isang barangay na hindi naman exact doon na para sa kanila, yun yung hindi maganda. Kailangan sila ang tanungin kung ano yung pwede sa kanila, yun yung itutulong natin. Unang-una dito, yung peace and order, kailangan to matutukan natin kasi talagang medyo magulo yung Datu Udin Sinsuat. Pangalawa, yung education ng mga bata sa pag-aaral. Pangatlo, yung hanap buhay ng mga tao dito sa Datu Udin Sinsuat kasi alam naman na dito talagang naghihirap yung tao dito. Kampante naman tayo dahil panalo tayo. Binoto tayo ng sambayanan ng Datu Udin Sinsuat. Nakita naman natin, na-proclaim na tayo, naka-oath taking na tayo, and then ang kulang na lang ngayon, yung araw na iniintay natin. Pero yun lang, dahil sa yung mga sinasabi na mga ganito ganyan, pero hindi naman tayo takot dyan. Mas takot akong hindi mamatay. O mahirap maging bato yung isang tao. Ang masasabi ko lang sa sambayanan ng Datu Udin Sinsuat, magkaisa tayo, magtulungan tayo, kung ano man yung dapat na pwedeng itulong sa inyo, lumapit lang kayo sa akin, intayin nyo yung pagupo ko. Huwag lang puro chat lang kasi sa chat lang medyo puno na yung kwan ko, yung messenger ko sa chat. Pag makaupo kami, kung ano may mga inay, pasyal ko sa opisina ko. Open yung opisina ko para sa inyong lahat. Lahat naman ng leaders, hindi niya inaangad yung masisira yung rugal. Kaya po tayo pumunta sa Datu Udin Sinsuat, kaya po tayo nagboto ng Vice Mayor upang ipakita sa kanila kung paano tayo maging success, paano natin ma-build up yung peace and order ng Datu Udin Sinsuat na magkaisa yung buong tao ng Datu Udin, na magkaisa sa isang pamalakad lang. Sa empleyado, depende po yung kay Papa Mayor, mag-uusap muna kami kasi kailangan talaga na makikita natin kung ano yung nagtatrabaho. Depende lang yan kung ano yung mga, kasi meron naman silang kwan doon eh. May mga listahan naman sila dyan. Kung sino magaling, baka maiwan. Pero kung sinong patulog-tulog na walang tinatrabaho, tanggal na yan. Talagang kailangan magtrabaho lahat. Kasi hindi lang puro kami ang trabaho. Dapat hanggang sa simula baba, patas, magtatrabaho yung tao. Sayang yung pera nung sinusweldo nung taong bayan. Datu Udin Sinsuat, Vice Mayor Bob Steele Sinsuat sa kanilang Thanksgiving Sankanduli. Samantala, idineklara naman ng Bangsamoro Government ang June 5, araw ng Huwebes, bilang special non-working holiday bilang pagunita ng Day of Arafah at regular non-working holiday naman sa June 6, araw ng Biyernes, dahil sa pagunita ng Eid al-Adha o itong Feast of Sacrifice. Dahil dito extended ang weekend ng mga manggagawa sa Bangsamoro Government simula araw ng Huwebes, June 5 hanggang June 8, araw ng Linggo. Long weekend ngayong darating na Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Samantala, para naman sa Barma overall combined medals for regular sports and para games, ito po ay sa palarong pambansa. Sa regular sports, merong 2 gold, 3 silver at 5 bronze ang BARM delegation. Para naman sa para games, 3 gold, 1 silver at 1 bronze. So,
congratulations sa ating mga palaro, sa ating mga athletes sa palarong pambansa. 8:42 na po ng umaga. Sa alam po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba, ako po yung tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang